Welcome po sa Diakonos. Ito ang Bible Study number 92 at ang topic natin ngayong araw, Be Holy. Kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Mga kapatid, ang verse natin today is found in 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. Ang sabi, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong magpadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Mga kapatid, ang verse natin ngayong araw ay may kinalaman sa holiness, and it made mention of the phrase, as obedient children, bilang masunuring anak. Alam niyo po, there is something sa mga batang paslit na iba sa may mga edad, di po ba? Ang mga bata po, kung maalala nyo, nung tayo po ay mga bata, may mga panahon na ang tanging desire natin ay ang validation, ang appreciation ng ating mga magulang. Na-remember nyo pa po ba yon? Pagdating ni tatay, no, galing sa trabaho, unahan niya, no, magtanggal ng kanyang sapatos. Excited tayong lahat na sabihin sa kanya kung ano yung nangyari sa atin nung araw na yan. At marami pang iba, no, looking for father's appreciation and motivation. Pero nung tayo ay tumanda na, nakalimutan na si tatay at si nanay, no? Hinahanap na yung appreciation at validation ng mundo, hindi po ba? Sino po ang nakaka-relate niyan? Alam niyo po, ang sabi ni Jesus Christ, truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. This is exactly what Peter is telling po sa verse natin today. Kapatid, that you long nothing but God's validation. That you want nothing but God's appreciation. Hindi ng appreciation ng mundo. Alam niyo po, ang mundo natin ngayon baliktad. No? Kung ikaw po laging on time sa trabaho at ang mga katrabaho mo laging late sila pagalit sa'yo, kakantsawan ka na kesyo, ikaw daw tagapagmana sa company. O ikaw sip-sip. Ano? So it pressures you na gawin ang mali kasi gusto mo yung validation ng mundo. Kapatid, my encouragement to you, be like an obedient child, seeking God and His words approval. Parang si Nehemiah, no? Ang strength mo ay ang joy na ng Lord. Amen? Our verse also mentions, do not conform to the passions of your former ignorance. Kapatid, the operating word there is the word former. Kapatid, it does not matter kung uma-attend ka ng church, wala kang palya sa Bible study, kung ang buhay mo dati na hindi ka pa nakakilala sa Diyos ay pareho pa din. Nag-e-enjoy ka pa rin sa kasalanan. Sa amin dito, ang tawag niyan, same hada. Why pagbago? Mafi change. Kapatid, kahit memorize mo pa ang Bible, pero walang nakikitang bunga, walang ebidensya ng pananampalataya, kapatid, repent. Ang Christianity po ay hindi sa bunganga lang. Ito po ay pamumuhay. Ito po ay lifestyle. Faith results into action. Faith is an action word, kapatid. And then Peter said, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Mga kapatid, dito si Peter is quoting Leviticus chapter 19 verse 2 sa Old Testament. Ang sabi, speak to all congregation of the people of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Mga kapatid, ang mga reader ni Peter sa sulat niya na ito ay familiar. Dito kasi ay nakasulat ito sa Torah, no? So, ang pagkakaiba po ng holiness na commandment doon sa Old Testament at ang isinulat ni Peter is that God has already made us holy in Jesus Christ. Noong tinanggap po kasi natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sa paningin ng Diyos sa atin, tayo po ay mga banal na. Now, what's left for us to do is to make choices that reflects who we already are. To make choices according sa bago nating identity in Jesus Christ. Alam niyo kapatid, bilang banal, hindi na tayo ngayon okay sa mga kasalanan. Huwag na tayong mahulog sa mga alam nating mali na nakasanayan natin. Now, does this mean kapatid, hindi na ba talaga tayo magkakasala?
Of course, magkakasala pa rin tayo. But now, the difference is that we now rely on God's grace and forgiveness. Kaya, if you notice, ang mga Christian, common trait nila, humble eh. Kasi alam nila, sinner siya, pero binigyan pa rin siya ng grace, ng forgiveness ng Panginoon. Minsan, matanong mo, as you are trying to walk in Christ, bakit it feels like taking 2 steps forward and then 1 step backward? I'm sure many of us feel that way. I understand your struggle, kapatid. And I want to encourage you not to be too hard on yourself. Ang na-experience mo is something we all go through. We're all works in progress. Lahat tayo under construction pa. And some have grown more while others kakaumpisa pa lang. The important thing is to keep progressing, kapatid, with the help and grace of God. Let me assure you, even pastors and seasoned Christians face battles pa rin, kapatid. The key is progress, kapatid. We press on and continue moving toward God. Laging ituon ang mata kay Jesus. Yes, there will be setbacks, but this doesn't mean we use the excuse, tao lang ako, to allow ourselves to fall into temptation. No, kapatid. The reality is that until the day we die, we will be battling the desires of our flesh. But don't give up. Keep fighting, keep pressing on, and keep striving to become more like Jesus through His grace and mercy. So, ano itsura niyan in practice, kuya? You might ask. It means obeying God's word even when you stumble. When you fall, don't isolate yourself. Keep attending Bible studies, keep reading your Bible, and keep praying. At sa mga panahong ito, the enemy will try to deceive you by saying, wala ring silbi yung mga attend mo ng Bible study. Wala ring silbi yung attend mo ng church. Yan ang trabaho ng Satanas, kapatid. I-accuse ka niya. At kapatid, ang pagbabago takes time. Tulad ng bata na nag-uumpisa pang tumayo, gumapang, tumayo, at maglakad. Di ba ang bata, natutumba yan. Tapos tatayo, tatakbo na naman, natutumba na naman, hanggang sa matuto siyang maglakad at tumibay yung kanyang tuhod. The same applies to our Christian walk, kapatid. The longer you walk with Christ and immerse yourself in His Word, the more madidiscover mo ang mga area sa buhay natin na hindi ka lugod-lugod sa Kanya. At sa tulong at awa ng Panginoon, you choose to let them go. So huwag nating madaliin ang prosesong ito, kapatid. Simply listen to God's Word always. Apply it to your life and stay in fellowship with your brothers and sisters in Christ. Before you know it, you look back and realize just how far God has brought you. Laging tandaan, kapatid, progress, not perfection. Kung wala po kayong relationship kay Jesus, kapatid, I encourage you, kapatid, to humble yourself before God. Kausapin mo siya. Sabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako. I am a sinner. I invite you into my life, Lord. And from now on, be the Lord of my life. Naniniwala po ako that God raised Jesus from the dead to prove your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang dati mong masasamang pamumuhay. Mga kapatid, ang kabanalan, ang holiness, ay hindi isang imposible or malayong bagay. Dahil tayo po ay ginawa ng banal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At ang encouragement sa atin ngayon ay isabuhay natin ang bago nating identity natin bilang Kanyang mga anak. Hindi perpekto ang ating lakad, pero sa bawat takbang na papalapit kay Jesus, tayo ay unti-unti niyang binabago. Kapatid, tandaan natin, progress, not perfection. Umakbang tayo araw-araw sa biyaya ng Diyos. Laging hinahanap ang Kanyang kalooban at hindi ng mundo. If you are blessed, kapatid, so am I. Let's pray po. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa paalala ngayong araw na tinawag mo kaming magpakabanal dahil ikaw po ay banal. Tulungan mo po kaming mamuhay ayon sa aming bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Bigyan mo po kami ng lakas upang talikuran ang aming dating pamumuhay at sundin ang iyong mga salita. Patuloy mo po kaming gabayan at palakasin sa aming lakad bilang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas, ito ang aming panalangin. Amen at amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin ang Panginoon, kapatid. I hope to see you in the next Bible study, God willing.
The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama mga kapatid, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory. God bless you mga kapatid.